Ang 6'7" forward center ng TNT tropa na si Henry Galinato ay lilipat sa Magnolia Hotshots at ang kapalit niyan ay si 6'10" James Laput. Isa raw ito dito sa matitinding proposals na ginagawa ngayon ng management ng Magnolia sa TNT tropa. Kahit na magkaribal na grupo yan, sa paniniwala ni Coach L.A. Tenorio ay makikinig ang TNT sa offer na ito. Ang tanong ng karamihan, bakit kaya naman papayag ang Magnolia dito? Gayong mas matangkad si James Laput kaysa kay Galinato. Ang dahilan kasi dito yung laro nito si Galinato parang mas bagay dito sa Magnolia kaysa kay Laput. Dahil sa ngayon si Laput hindi masyadong epektibo. Binigyan siya ng tsansa ni Coach L.A. Tenorio, nakita natin nilagay doon sa starting 5. Pero parang hindi siya talaga nababagay dito sa kanilang lineup ngayon. At kaya nga mukhang ang magiging sitwasyon dito ay itong si James Laput ite-trade na sa TNT kapalit nitong si Henry Galinato. Ang laki ng improvement nitong si Galinato ever since itong makuha siya ng TNT, no? Kaya hindi na nakapagtataka na ito talaga yung ginagamit nila ngayon. Pero willing naman ang TNT na i-trade si Galinato kung si James Laput ang kapalit. Siyempre 6'10" si Laput, mahirap kang makahanap ng ganyang size na player at sigurado na gagamitin nila ito pang tao dito kay Junmar Fajardo. Kaya nga ito ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na siya talaga ang kukunin ngayon ng TNT tropa at kung bakit ang nasabing transaksyon ay sigurado na maa-approve ng PBA. Kung mapupunta si Galinato sa Magnolia, magiging backup center yan ni Ian Sanggalang sigurado. Dahil usually ang nangyayari pag walang import, si Sanggalang ang center at power forward si Lucero. At itong si Galinato, yan ang gagamitin nila bilang backup. So magiging mas maayos na yung pagbalasa at rotation ng players ni Coach L.A. Tenorio at yan naman talaga ang kanyang gusto na mangyari dito sa kanyang lineup. Ang Titan Ultra at ang Meralco Balls daw ay merong mga ugnayan ngayon tungkol sa isang posibleng trade kung saan si Raymond Almasan ay mapupunta na dito sa Titan Ultra at ang magiging kapalit niyan, first round pick nito. So matinding upgrade ito para sa Titan Ultra dahil alam natin na yung usapan nila kay Greg Slaughter na Bolillaso. Itong si Greg Slaughter naglalaro na ngayon sa Zamboanga Valientes. So itong si Raymond Almasan yan ang gustong kuning center ng Titan Ultra para mapunuan yung pagkawala ng big man nila. Tandaan natin, hindi lang si Greg Slaughter ang nawala sa Titan Ultra. Si Troy Wright nagretiro na. No? So hindi na siya naglalaro ngayon ng basketball. Plus tinrade nung Northport team, yung dating team na binili ng Titan Ultra. Tinrade nila itong si Ben Adamos at yan, itong si Sidney Onbubere naging free agent na. So ang daming big man na nawala dito sa koponan ng Titan Ultra. Kaya ngayon pagkuha kay Raymond Almasan magiging isang matinding tulong yan sa kanilang rotation. Kaya itong si Almasan, lately napansin ninyo, no? Nabawasan na rin ito ng playing time dyan sa Meralco Balls. At dahil dito, marami ang nagsasabi na baka ito isang senyales na siya matitrade na. At mukhang ganyan nga ang mangyayari. At sigurado tayo na kung ito'y matitrade, mapupunta yan dito sa Magnolia sa Titan Ultra dahil ito ang nangangailangan talaga ng isang big man ngayon. Kaya abangan natin kung sakasakali na ito'y mangyayari talaga. Kung ito'y matutuloy, pwede talaga na ito'y maging isa dito sa mga kaabang-abang na sitwasyon dito sa PBA kung saan makikita natin na itong si Coach Trency Bahar sa wakas magkakaroon na ng isang big man talaga na kanyang magagamit at talagang madedependahan natin. At sa payanig naman ng Meralco Balls, yung first round draft pick ng Titan Ultra, magiging mahalaga yan. Dahil nag-i-struggle ng Titan Ultra na umabot sa semi, sigurado mataas ang placing ng draft pick nila at makakakuha sila ng isang big man sa darating na draft. Bye.